Sa isang tahimik at malawak na kagubatan, may isang bulaklak na pinakamabait sa lahat. Isang araw dumating ang diwata ng kagubatan. Oh, diwata ng kagubatan. Anong pakay nyo rito? May nabalitaan akong bulaklak na ubod ng maliit. Oho, si bulaklak na araw po iyon. Nais kong malaman kung nasaan siya. Naroon po siya sa kanyang kuko. Gusto niyo po bang samahan ko kayo roon? Nakangiting umiling ang diwata. Masayang nagtungo ang diwatang pinagpala sa kinaroroonan ni bulaklak na araw. Oh, diwatang pinagpala. Masaya akong narito ka sa aking kubo. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Bulaklak na araw. Pumarito ako dahil may nais akong ibibigay sa iyo. Binigay ng diwata ang korona at nabigla si bulaklak na araw. Totoo po ba ito? Sigurado po ba kayo na ako ang napili ninyo sa posisyong ito? Siguradong sigurado ako. Nakita ko ang iyong kabaitan sa iyong kapwa bulaklak. Karapat-dapat ka sa posisyong ito. Kaya tanggapin mo ito ng buo. Ngumiti ang diwata at biglang naglaho. Isinuot ni bulaklak na araw ang korona at labis na namangha. Paglabas niya sa kanyang kubo, nagulat siya sa nakita. Ang kanyang maliit na kubo ay naging malaking palasyo. Diwatang pinagpala, nasaan ka man ngayon? Lubos akong nagpapasalamat sa biyayang ibinigay mo sa akin. Ngunit pagdaan ng maraming araw, tila nagbago ang kapaligiran. Ang mabait at masipag na bulaklak na araw ay naging tuso at mapang-api. Campanilla, nais kong matikman ang iyong alagang isda. Naku po, pinapalaki ko pa po ito dahil ibibenta ko para matustusan ang aking pangangailangan. Wala akong pakialam. Hulihin mo yan at ihanda sa aking hapag mamaya. Walang nagawa ang ama ni Campanilla at ibinigay ang manok. Yan ang gusto ko. Masunuring bulaklak. Umuwing malungkot si Campanilla dahil nawala ang kanyang alaga. Kinaumagahan, nakita niyang mas mataas ang mga damo sa kabakuran ng palasyo. Mga kawal, tawagin ninyo ang anak ni Gumamela. Siya ang magputol ng mga damo sa aking bakuran. Masusunod po, mahal na hari. Gumamela, hinahanap ka ng ating mahal na hari. Sige po. Sumunod ang anak ni Gumamela at akala niya ay bibigyan siya ng gantimpala matapos ang trabaho. Tapos na po, mahal na hari. Maaari na po umuwi. Ano ba yan? Hindi mo naman pinutol ng maayos. Halika rito at paparusahan kita, mga kawal! Umuwing umiiyak ang anak ni Gumamela at nagsumbong sa kaniyang ama. Ba't ka umiyak? Sinong gumawa nito sa'yo? Umagulgol sa iyak ang bata at ikinuwento ang lahat. Hindi ko sila mapatawad sa mga ginawa nila sa'yo. Ngunit tandaan mo anak, nababalik din sa kanila ang lahat ng kasamaang ginawa nila sa'yo. Patuloy pa rin si bulaklak na araw sa kanyang kasakiman at kayabangan. Hanggang sa isang araw, dumating ang malakas na unos, kumulog at kumidlat sa buong kagubatan at muling lumitaw ang diwatang pinagpala. Bulaklak na araw! Nakalimutan mo na ba ang iyong pangako? Ginamit mo ang korona hindi sa kabutihan, kundi sa kasakiman. Diwata, patawad ko. Nadala lamang po ako. Hindi ko na po uulitin. Ang pusong tinalon ng kasakiman ay tulad ng tuyong bulaklak, hindi na muling namumpadkat. Sa isang iglap, naglaho ang palasyo at ang korona ay nawala. Si bulaklak na araw ay muling naging isang simpleng bulaklak sa gitna ng kagubatan. Ngunit mula noon, tinulungan niya ang mga kapwa bulaklak at naging simbolo ng kababaang loob at kabutihan. Moral na aral. Ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin sa pansariling kapakinabangan.
Ang kabutihan at kababaang loob ang tunay na korona ng isang pinuno. Ng palasyo. Ay na. Talikod mo sa laro. Oh, di ba kasunod siya talikod? Ihain. Ihain man Ihanda mo lang. na lang yan, no? Oh, sige. At ihanda.